Magandang araw sa inyong lahat. Muli ito po niyo lingkod, Dr. John Ortiz Teope sa ating programang Ang Laging Daan ni Doc John. Marami na po tayong natalakay sa iba't ibang episodes natin. But for this time, we will discuss something very useful and very timely. Ano to? Negosyo, mga kaibigan. So within that point, ano ba yung negosyo? Usually mga tao ay karamihan nag-negosyo, yung iba nag-empleyo. Pero ano bang disadvantage ng empleyo, ng advantage ng negosyo? So at that point, dapat malaman natin kung ano yung mga advantage and disadvantage ito. Now, at a certain point, mas maganda yatang magnegosyo kaysa maging empleyado. And within this episode, we will discuss ang mga dahilan, the 10 reasons why mas magandang magnegosyo kaysa maging empleyado. At yan ang inyong mapapakinggan at mapanood ngayon sa Ang Laging Daan ni Doc John. Let's go to number 10. Ano ba yung number 10? Usually, pag empleyado ka, lagi kang kumukuha ng mga hulugan dahil hindi mo kayang bayaran ng buo So, within that point, parang hirap. Lagi na lang may kaltas ang aking sweldo pagka meron akong 2, 3, 4, 5, 6 gives. And that is the disadvantage of being an employee. Pero pag ikaw isang negosyante, hindi mo na ito mararanasan because you would have what? Something, an income that you like to have, and you could buy anything because meron kang pera na gusto mong mapaikot. Okay, let's go with number 9. Ano ba yung number 9? Pag ikay nagnenegosyo, walang pwedeng pumilit sa iyong mag-overtime. And usually, people would not ask you to overtime, talagang napakaganda. Unlike pag ikay isang empleyado, maraming magkasabi sa iyo, uy, mag-overtime ka. Uy, sabihin ganito ng boss mo. O kaya talagang umabot ka ng ilang oras. So within that point, makakapag-relax ka pa. Walang pwedeng pumilit sa iyong mag-overtime. And that is number 9. Okay, tama. Number 8. Let's go to number 8. Size 8. Number 8 as a number. And what is number 8? Hindi ka na pwedeng mandaya sa yung time in and out if you are a negosyante or entrepreneur. Why? Because you have the privilege to do whatever you like to do pag ikaw ay isang negosyante. Unlike other employees, anong ginagawa? Nandadaya sa kanilang time in and out para madagdagan ang kanilang mga sahod, mga kaibigan. At ilan sa inyo ang gumagawa niyan. So within that point, number 8. Hindi ka na pwedeng mandaya sa time in and out, di ba? Okay, let's go with number 7. Hindi ka na makipagplastikan sa mga co-employee mo. Kasi pag ikay negosyante at ikay may trabaho, hindi ka empleyado, sarili mo oras mo. At sa puntong yan, hindi mo na talaga kailangan makipagplastikan sa mga kaharap mong employee, nakaaway mo. And that's one advantage kung bakit mas maiging magnegosyo kesa mag-empleyo. Okay, let's go to number 6. And what is number 6? Pag ikaw ay isang negosyante or entrepreneur, you can express your idea well. Unlike pag ikaw isang empleyado, kung saan, kung ano sinabi ng boss mo, yun lamang ang gagawin mo. So, you have the freedom to do everything. You have the freedom to express what you like. And walang pwedeng sumakal sa'yo. And that is one thing that mas magandang maging negosyante kesa empleyado. Let's go to number 5. Ano ba yung number 5? If you're a negosyante, makakaiwas ka sa boss na insecure sa subordinate. And usually, maraming ganyan talaga sa mga kumpanya, mga boss na kung saan feeling magaling at lahat na insecure sila sa kanilang mga subordinate. So within that point, mas mabuti pa siguro, mas maganda ito. Magbenta na lang tayo ng candy at maraming kinikita ang ating mga kaibigan, negosyante. And within that point, sasabihin nga natin, makakaiwas ka sa boss na insecure sa empleyado o subordinate. Di ba? Now, let's go to number 4. Ano ba yung number 4? Pag ikaw isang negosyante, if you like to be promoted, usually some employees kiss the ass of their boss just to be promoted. Dito, pwede mo nang baril-barilin ang puwet ng boss mo pag ikaw isang negosyante. So, because within that point, sarili mo oras mo. At pag sarili mo yung oras mo, makikita mo is that all the time in the world. And within that point, hindi ka na pwedeng humalik pa sa boss mo, sa puwet niya, para ikaw ay ma-promote sa iyong posisyon. Let's go to number 3. Ano ba yung number 3? Usually sa opisina, ano favorite pastime? Chismis, di ba mga kaibigan? Inggitero dito, inggitero dyan, sip-sip dito, sip-sip doon. Now, if you're a negosyante, siguro hindi ka na makikipagchismisan sa mga co-employee mo kasi ikaw na yung may-ari ng kumpanya. At sabi nga, ano ba yung
Ibig sabihin ng chismis, totoong samahan ng mga intrigero, sip-sip, madaldal, at mga sulsol, at ewan ano pa ba yan, mga chismosa sa ating mga opisina. So within that point, iwas chismis pag ikaw isang negosyante. At maaari, baka ikaw na lang mag-chismis sa kanila. Okay, let's go to number 2. Ano ba yung number 2, mga kaibigan? Pag ikaw isang negosyante, sarili mo ang oras mo. Pwede kang pabanjing-banjing. Pwede ka na lang sumakay ng katulad nito. Roller coaster, you could enjoy your life. So, within that points that if you are a negosyante, entrepreneur, and not an employee, and like pag employee ka, talagang ipit ang oras mo, this time, sarili mo ang oras mo. Na kung saan, pwede mong gawin lahat ang gusto mo. Now, let's go to number 1. But before we go to number 1, we need to go back to what is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go with number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. And what is number 1? Wow! Unlimited income. Pag ikaw isang negosyante at hindi ka empleyado, you would earn unlimited income. Problema, pag empleyado ka, it's always fixed. Umaasa ka lamang sa quincenas at at renta. And that is why we encourage people to what? To be what? Businessman, to be entrepreneurs. And within that point, you would earn so many income more than this. And sana ang ating mga kababayan pagkatapos magtrabaho, mag-ipon. At pagkaipon, magnegosyo. At pag nagnegosyo, you would earn income at yayaman ka, mga kaibigan. Huwag manatiling alipin o empleyado. Huwag manatiling empleyado pagkat you should have a mindset of being a negosyante or a mindset of being an entrepreneur. So with that is number 1, unlimited income. Okay, mga kaibigan, we have enumerated from 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 the reasons why mas magandang magnegosyo kaysa maging empleyado. So then, maybe all of you have nakarelay sa sitwasyon at natuto sa mga pangyayaring ito. At sana yung ating naging episode na ito ay nakatulong sa ating mga kababayan. Sabi nga, if you would try hard and you would try your best, mas yayaman ka, mga kaibigan. Ang problema lamang gumawa ka ng paraan. Ang iba sa atin ay hindi sinusubukan. So try to be an entrepreneur, a negosyante, at mamuhunan. Pag kayo namuhunan, marireach mo ang iyong karangyaan, kayamanan, at magandang kinabukasan. So within that point, sana kahit paano nakatulong ang laging daan ni Doc John.